Aabot po sa 4 na milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog sa isang warehouse sa Caloocan. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga nakaimbak na thinner doon. Balitang hatid ni Von Aquino. Nagliwanag ang paligid sa lakas ng apoy na lumamon sa warehouse ng thinner sa A. Mabini Street, May Paho, Caloocan City, pasado alas 11 kagabi. Kwento ng gwardya ng warehouse. Nakarinig daw siya ng pagsabog sa kanalamang nasusunog na pala ang warehouse. Bigla na lang pong sumabog, ma'am eh. Mga 11:20 po. Tapos anong ginawa niyo? Tumakbo ako doon. Pag biglang lumabas na yung apoy. Kaya bumalik na ako dito. Nakapadlock pa ang warehouse ng abutan ng mga bumbero, kaya isang van ang ibinangga na lamang sa pintuan nito upang mabuksan ito. Ayon sa BFP, mabilis na lumaki ang apoy sa loob ng warehouse dahil sa highly flammable ang thinner na laman nito. Gumamit pa ang BFP ng chemical foam na HFF upang matiyak ang pag-apula sa apoy. Mahirap patayin yung chemical fire, pero ang ginawa natin is sinecure natin yung paligid dahil itong warehouse na to ay mapapaligiran ng mga kabahayan. Hindi naman kumalat ang apoy sa mga katabing establishmento, pero ang gasolinahang ito sa tapat ng warehouse agad nagtigil operasyon. Nakarinig kami 3 pagsabog, tapos kahit na lang namin biglang bumuga ng apoy doon sa loob. Pinatay na namin lahat ng pump namin Bakit na pinatay? para for safety na rin namin. Hindi patukoy ng BFP ang sanhi ng apoy pero iimbestigahan raw nila kung may kinalaman sa kuryente o kagamitan sa loob. Yung pinakahuling nagsarado ng warehouse ay ating iimbestigahan pa at tatanungin kung nagawa niya ba yung trabaho niya na mai-unplug lahat ng mga appliance dun sa loob. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 4 na milyong pisong halaga ng ari-ariang natupok sa sunog. Paalala naman nila sa mga tauhan ng mga ganitong klase ng warehouse na nag-iimbak ng kemikal. So yung mga nagbabantay o yung mga huling lumalabas ng warehouse, siguraduhin na i-unplug lahat ng mga electrical equipment sa loob ng warehouse na to. Von Aquino, GMA News.